Ang sinabi ho kasi nitong ICI, bakit po tayo hindi maiinis, hindi ba? ICI is a failure. The Independent Commission on Infrastructure is a failure. Kapag ganito ang kanilang frame of mind, ang mindset ng ICI, malinaw na malinaw, lutong Macau. Ginigisa tayong mga Pilipino sa ating sariling mantika. Hindi ko naman alam kung saan humuhugot ng kapal ng mukha at apog at lakas ng loob ang mga miyembro nito na ipagpatuloy na closed door in full secrecy kung ano man ang ginagawa nila. I cannot describe it as an investigation, neither a fact-finding. Why? Sila lang ang nakakaalam eh. Tapos piling-pili yung pinatatawag. Anong ibig kong sabihin? Ipinatawag si Martin Romualdez, pinatawag yata kaninang kongresista na upang pag-usapan at magbigay ng kanyang expert opinion perhaps on the budget processing. Bakit hindi niyo ipatawag si Congressman Sid Ungab? Ilang beses naging chairman ng Committee on Appropriations niyan. Wala na kayong mapatawag na Saldico eh. Umiskierda na eh, bumatsi na, tumakas na, eskapo na. O ayaw nyo naman ipatawag yung Stella Kimbo. Bakit hindi ninyo ipatawag yung Congressman Sid Ungab kung kinakailangan nyo ay isang credible, relevant, competent, at man of integrity na resource person? Yan sa ICI. Kundi talagang lantarang budol yan. Pangalawa, pinapatawag si Martin Romualdez. Bakit hindi ipatawag yung Marine Sergeant Orly Guseta na lantarang sinabi sa Blue Ribbon, nanumpa pa yan under oath na nag-deliver sila ng maletang pera sa bahay ni Martin Romualdez at sa bahay ni Zaldico. Hindi lamang isang beses, maraming beses. Alright mga kababayan, so ito na naman po yung another live ni Attorney Vic Rodriguez kamakailan, no? Patungkol nga po dito sa pagpuna niya sa ginagawang investigasyon ng ICI. So ako ay sang-ayon, no, dito po kay Attorney Vic na bakit ginagawang closed door investigation itong ginagawa ng ICI at hindi nila isa na pupubliko, no. Samantalang taong bayan po ang nagmamay-ari ng pera na nawaldas at ninakaw ng iilang individual, kaya kinakailangan po talaga nila na maging transparent po sa ating lahat. At tunay ngang mahirap paniwalaan itong ginagawa nilang investigasyon dahil nga hindi po natin nakikita at naririnig kung ano nga ba talaga yung nangyayari dyan sa loob, no? At hanggang sa ngayon nga mga kababayan ay wala pa pong napapanagot dito nga po sa napakalaking iskandalo ng flood control. At we demand sa Filipino, no, na talagang kailangan na may managot at may makulong, no, at as much as possible kailangan maibalik nila lahat ng kanilang mga ninakaw upang nang sa ganoon naman ay yung mga mababawing nakaw na yaman nila ay mapupunta dun sa mga kapaki-pakinabang na mga programa o proyekto ng pamahalaan. Tama nga naman din yung sinabi ni Manong Chavit Singson, no, na para ikaw ay maging credible dito sa ginagawa mong investigasyon, lalo na ito to address sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos, na unahin mo yung iyong bulwarte, no, na nasasakupan mo itong Ilocos Norte na napakarami daw na di umano flood control issue din, mga substandard, mga ghost projects na matatagpuan daw dyan according kay Manong Chavit, no. Kaya talagang dapat nating malaman, no, up until now marami na siyang naririnig tungkol nga dito na nagde-demand po yung mga tao at yung ibang malalaking personalidad na imbestigahan mo yung iyong baluarte, no, upang sa ganon bago ka magpuna sa mga kababayan natin na nagkasala, mismong ikaw ang maging lead example, no, dito sa ginagawang investigasyon. At we demand talaga, no, mga kababayan, na kinakailangan itong investigasyon ng ICI ay talagang isa publiko nila, maging transparent, gawin nilang live stream or real time yung pagbabalita sa atin upang nang sa ganun ay talagang malaman natin yung gulong ng investigasyon na ito at tiyak na yung mga kababayan natin at maging ako ay talagang tututok talaga dito kahit sabi mo
pang ano yan, matagal na usapin yan, eh talagang panonoorin ng maraming Filipino yan dahil talagang eager na sila na malaman at mapanagot itong mga taong nasa likod ng napakalaking pandaraya, pandurugas, pagnanakaw dito sa flood control. Kaya naman na nagpapasalamat din tayo dito no sa platform ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang Facebook page, yung kanyang direktang pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan po sa ating mga Filipino bilang isang mamamayan ng ating bansa, ang bansang Pilipinas no, na direkta niya tayong kinakausap at sa pamamagitan po nitong kanyang plataforma, itong kanyang live everyday halos ay nakakatulong po sa atin no upang magising yung ating kamalayan no upang tayo ay magising sa talagang katotohanan at itong ginagawa ni Attorney Vic Rodriguez ay malaking bagay para po sa atin dahil yung mga simpleng mamamayan, mga kabataan ay mas lubos na nauunawaan po yung issue na kinakaharap po ng ating bansa no. So dito sa kanyang ginagawang pagla-live ay talagang nakakatulong no na maunawaan natin kung ano na ba yung sinasapit o saan na ba papunta yung ating bansa at kung ano yung mga pambansang issue no na dapat nating dapat pinakikialaman at dapat nakikisali tayo sa usapin na ito dahil syempre 'di ba kapakanan po natin yung nakasalalay dito kaya good job po dito sa kanyang ginagawang live dahil dito ay maraming mga Pilipino yung magiging engage dito sa ganitong mga usapin lalong-lalo na yung ating mga kabataan. Again, mga kababayan, kinakailangan talaga nating malaman at mapanagot ang mga taong nasa likod ng flood control scandal na ito upang nang sa ganun ay mabigyan ng hustisya yung mga kababayan po nating mga nagbuwis po ng kanilang mga buhay, mga nawalan po ng tahanan at nawalan po ng mga hanap buhay. Hindi lamang po usaping flood control to mga kababayan kasi isang usapin upang panagutin yung mga taong sumalaula ng ating mga karapatan na makapamuhay sana ng maayos at maibigay ng ating gobyerno yung tamang programa, proyekto para po sa atin ng mga taxpayer no. At hindi natin deserve yung ganitong mga bagay na pagnanakawan lang tayo at tayo yung magpapakahirap para magbayad sa mga utang no na inutang ng ating gobyerno ng ating bansa na hanggang apu-apuhan natin ang mga magbabayad nito dahil hindi biro mga kababayan yung mga perang nawala at napunta lamang po sa bulusan ng iilang individual kaya talagang kinakailangan po natin na mapanagot at malaman na itong mga mastermind na to at hindi magiging posible ito mga kababayan kung patuloy na ganito yung ginagawa ng ICI no. Napakatagal na naturingan na parang nakafocus lang dito para sa infrastructure pero makikita nyo naman na napakatagal no ng investigasyon samantalang kung siguro na sa Blue Ribbon Committee to matagal na sigurong may napakulong at napakarami ng tao ang na-involve dito pero ngayon mga kababayan na nagka-ICI parang tila ang tagal-tagal parang lalong tumagal yung pagdinig yung mga taong dapat mapanagot no. So nakakalungkot lang mga kababayan ito lang yung observe ko dito sa nangyayaring investigasyon sa ICI at ako'y sumasang-ayon dito kay Attorney Vic Rodriguez na sa pamamagitan ng kanyang live, sa kanyang direktang pakikipag-usap sa atin ay mas mauunawaan po natin yung mga bagay na issue dito po sa ating bansa. So again mga kababayan hanggang dito na lang muna yung ating commentary, kumbaga yung aking insights no dito po sa ginagawang pagla-live ni Attorney Vic Rodriguez na malaking bagay po sa ating lahat lalo na sa mga kabataan upang mag-engage sila sa mga ganitong usapin dahil ito ay talagang napapanahon no at napakahalaga upang tayo po ay hindi mabulag at maging gising ang ating kamalayan bilang isang Pilipino. So again maraming salamat po at abangan niyo po ulit yung susunod nating reaction video. God bless po sa inyong lahat.